Number one ay hindi natin alam kung aware ba dito si Yamaha, kasi hindi naman ganito dati yung mga unit niya eh. So kung gusto mo talagang mananatiling stock yung performance ng motor mo pero walang dragging, ito guys yung ultimate solution. Kahit brand new yung motor natin, NMAX version 3 tsaka Aerox version 3, ay mayroon siyang dragging. Ano nga ba yun? Kakalabas lang ng kasa may dragging agad. Magiging maugong yung arangkada natin, parang laging galit, parang laging nahihirapan yung makina kasi Hello guys, good morning. Motovlogger here, nagbabalik. Boss Ed nga pala. So ngayon, kung nakikita nyo, hindi tayo nagmomotor kasi nandito tayo sa open field dito sa may Taytay Rizal, sa Bagong Palengke, malapit dito sa may municipal hall nila. So hindi naman daw nakakaabala dito mag-vlog, kaya dito ako nag-content. So yung content pala natin ngayon guys, sa pag-uusapan natin yung tungkol sa dragging. Kahit brand new yung motor natin, NMAX version 3 tsaka Aerox version 3, ay mayroon siyang dragging. Ano nga ba yun? Kakalabas lang ng kasa may dragging agad. Di katulad na version 2, version 1 dati na paglabas ng kasa talagang walang dragging. Mapapansin mo lang yung dragging pag tumagal na yung NMAX tapos hindi nalilinis yung panggilid dito. Ito kasi kabago-bago may dragging agad. Ano nga ba yun? Ano nga ba yung posibleng dahilan kung bakit nagda-dragging? Tara, pag-usapan natin. And we're ready to go. It's the boss adventure, chasing the light, two wheels turning, everything's alright on that ride machine with the rims of gold, writing a story it's never been told. Hello guys, pag-usapan na natin yung tungkol sa dragging na meron isa tayong subscriber na nag-aabang. Alam mo na kung sino ka. Meron nag-aabang tungkol sa content na to kung paano daw mawala yung dragging ng NMAX version 3 natin, kasi halos lahat ng version 3 na NMAX, hindi lang NMAX pati Aerox version 3 ay merong issue na dragging out of kasa, out of the box. So ano nga ba yung reason na ganun? Kasi hindi naman dapat ganun eh. Pag bago yung motor dapat walang dragging yan. So bakit merong dragging? Ano nga ba yung dahilan? Isa-isahin natin. Number one ay hindi natin alam kung aware ba dito si Yamaha, kasi hindi naman ganito dati yung mga unit niya eh, mga scooter niya eh. Pero bakit nagkaganito? Kasi nung times na pina-open ko yung CVT ko na to, hindi siya same na same doon sa version 2. So ibig sabihin may pagbabago, may pinagbago yung mga tawag dito, yung mga parts compare dun sa version 2 ng NMAX tsaka Aerox. Kahit sabihin nating same engine, same lang daw ng mga parts ito, pero hindi eh. Kasi nung nakita namin ng mekaniko na yung bell hindi siya same na parehas dun sa bago ngayon sa version 3, medyo malapad yung version 3 ngayon. So expect natin na talagang hindi siya same performance doon sa version 2, kasi yung version 3 kasi halos lahat ng itsura nito ay talagang iniba. So kahit na yung mga parts niya sa CVT ay talagang may pinag-iba. Kahit same lang ng looks yung CVT cover, lahat same lang, pero yung laman pala may pinagkaiba. Pero yun nga, dahil konti lang naman yung difference ay swak pa rin yun. Yun nga yung isang reason. So yun guys, yung isang reason kung bakit nagkaroon ng dragging yung bagong version 3 ngayon compared dun sa version 2, kasi nga hindi sila same o hindi sila copy paste lang. So dahil hindi sila copy paste, talagang may pinagkaiba sila pagdating sa performance. At yun yung isang nakikita kong dahilan kung bakit may dragging ito. Kasi kung kinopya lang nila yung version 2,
walang issue to, walang problema to. So dahil may pinagbago, may iniba, may hindi ko alam kung in-upgrade, talagang mag-iiba yung performance nito. At ito yung issue na nakikita ko sa bagong CVT na kinabit nila dito. Yun lang naman yung nakita kong dahilan kung bakit nagkaroon. Ano nga ba yung solusyon para mawala yung dragging? Isa sa number one solution ay spring. Center spring natin, tigasan natin para hindi agad kumapit yung lining sa bell. Kasi konting piga pa lang ay kumakagat na yung bell tsaka lining. Kaya minsan talaga nagda-dragging siya. Kumbaga parang mabilis kumagat yung bell tsaka lining, kaya nagda-dragging siya. So ano yung magandang gawin dito para hindi agad kumagat yung bell tsaka lining? Tigasan yung spring. At the same time, pwede ding tigasan yung clutch spring para proportion dun sa center spring. Pero ito talaga guys yung ultimate solution para hindi maiba yung performance ng motor natin. Kasi ang mangyayari kapag pinalitan mo ng center spring at clutch spring ay magiging maugong, parang laging galit yung makina. Ayaw ko naman nun. Ang magiging downside lang naman guys tungkol dun sa may center spring at clutch spring kung papalitan natin ay magiging maugong yung arangkada natin, parang laging galit, parang laging nahihirapan yung makina. Kasi yan nga, bago kumagat yung clutch lining natin ay mataas na muna yung RPM ng motor natin. So kung gusto mo talagang mananatiling stock yung performance ng motor mo pero walang dragging, ito guys yung ultimate solution. At hindi din kamahalan. Try nyo guys ipag-groove yung stock bell nyo. Instant, promise mawawala yung dragging sa umaga ng NMAX version 3 nyo. Groove lang guys yung katapat nun. Pero yung sa akin kasi ayaw kong sirain yung bell ng stock, kaya tinatago ko kasi yun. Bumili ako ng RS8. Ito guys, tingnan nyo, RS8 na bell. Testing lang naman to pinakabit ko para sa version 2 to, pero hindi siya tugma 100% dun sa size ng stock ng NMAX version 3 natin. Pero pasok naman, okay naman. Wala namang naging issue sa 3 months kong gamit pagkatapos ko lagyan ng bell na yon. Yan guys, subukan nyo yun. Huwag muna kayo magpalit ng mga spring kasi mag-iiba yung performance ng motor nyo. Hindi ko alam kung lalakas ba, or kung magpapalit man talaga kayo ng spring or clutch spring, palit na rin kayo ng bola, babaan nyo. Magpa-tono kayo sa mga magaling na mekaniko kasi hindi pa ako nagpalit ng bola. Ayoko kasing ma-RPM or maugong yung NMAX ko. Gusto ko yung konting piga ko lang, aalis ng walang masyadong ingay, parang ganun. Yan yung gusto ko sa motor. Kasi city driving kasi ayoko kasing laging parang humihiyaw yung makina. Ganun yung maging epekto pag tinigasan nyo yung spring ng NMAX version 3 natin. Ito kasi ito, tingnan nyo, konting piga ko lang, maalis agad nang walang kahirap-hirap. Bell lang naman pinalitan ko dito eh. Ang NMAX kasi no need na, kung daily usage lang naman at saka walang masyadong pang long ride o racing, okay na yung stock eh. Malakas na to eh. No need na. Ayan guys, yan lang masasabi ko. Kailangan nyo lang magpa-groove ng bell or bumili ng may groove na bell. Yung RS8, recommended ko siya guys. Medyo mahal nga lang siya konti. Kasi yan nga, lighten siya, medyo magaan. At the same time, hindi nakakapudpud yung groove niya. Hindi katulad sa stock na pinare-groove minsan matalim, mabilis mapudpud yung lining natin. Yan guys, sana makatulong itong vlog na to, itong video na to. At sa susunod yung topic natin, comment nyo lang dyan kung ano yung gusto nyong pag-usapan tungkol sa NMAX. At sa mga nagbabalak bumili ng NMAX, comment nyo lang kung ano yung gusto nyong pag-usapan natin sa next content natin. Pero meron na akong naka-align na mga content dito. Ilalabas ko na lang sa mga susunod na araw. Meron nga pala akong documentary na paparating, documentary vlog na pag-uusapan natin or tutuklasin natin yung mga lugar na kinalimutan na ng panahon, or tuklasin natin yung kasaysayan sa mga lugar na panahon pa ng Hapon, panahon pa ng Kastila. Pupuntahan natin yung mga ganon. Abangan nyo yun guys, yung bagong episode natin na tuklasin ang kasaysayan. Yan guys, maraming salamat sa panonood. God bless, and sana suportahan nyo pa yung channel ko. Gagawin ko yung lahat para mapaganda pa yung mga videos natin. At pipilitin ko na mas maganda at malinaw at kalidad yung mga video natin para sa inyo. Yan guys, thank you for watching. Peace out.